mga kababayan, kumusta po kayong lahat? So ngayon mga kababayan, ito po yung ating topic na pag-uusapan at yung ating tatalakayin sa mga oras na ito kung saan man po kayo ngayon. Mag-ingat po kayo palagi. Medyo umiinit na po at mas lalong umiinit din po ang impeachment ni Sara. So ngayon mga kababayan, ito yung ating unang pag-uusapan. Edelberto Sandoval, hello po sa iyo dyan sir at good evening. Ito na mga kababayan. Naku po, nagbanta po mga kababayan ng abogado ni Sara Duterte na si Panilo no, Jr. na ang sabi niya ay kakatayin si Ramil Madriaga ng depensa ni Sara. Napatay. Kakatayin daw ito sa cross-examination sa impeachment. Naku po, patay tayo dyan, ha? Mga kababayan, kakatayin daw si Ramil Madriaga. Nako, kamag-anak ni Ramil, sana mag-ingat-ingat kayo, kakatayin daw na. Ito pa namang mga salitang kakatayin, mga kababayan, ay nako, Ma'am Susan Vergara, hello po sa dyan sa US. No? Nako, mahirap yan pag sinabing kakatayin, delikado po. Salitang kakatayin, ang sabi nga nila, freedom of expression daw yan. Pero kung sabihin ko bang kakatayin kita, okay lang ba? Di ba? So ngayon mga kababayan, ito po yun. Like po tayo, share and subscribe. And kay Edelberto Gabas, ayun, may love shout out po sa iyo dyan. Happy birthday po sa iyo dyan. No? Sino po ba to? Congratulate Del Gabas on his birthday. Ayan. Happy birthday kay Del Gabas, no? At mag-ingat ka palagi at mabuhay ka hangga't gusto mo. At maghanda ka, huwag ka magtipid sa birthday mo, kay bihira lang yan. Once in a blue moon lang mag-birthday. Isa lang yan sa isang taon. So ito na, mga kababayan, nako po, patay tayo dito, no? Ramil Madriaga, mga kababayan, ay kakatayin daw di umano ng depensa ni Sara. Nako po, sa cross-examination dito sa impeachment trial. Nako dito, mga kababayan, nako, paano kaya ito kakatayin? Baka maiihi, no? Baka maiihi dito yung depensa ni Sara kung paano nila ito lusutan at paano nila sagutin ang mga sinasabi or mga testimonya ni Ramil. Nako, mga kababayan, ako, pinagbantaan si Ramil. Ito, buksan natin, pakinggan natin. Nako po, patay tayo dito. Inaasahang magpapatuloy ang pagtalakay sa Article 1 ng impeachment complaint kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds sa susunod na linggo. Isasalang pa rin ang unang hostile witness ng prosecution, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta para sa cross-examination ng depensa at interpellation naman ng center judges. Bagamat kasama sa listahan ng mga testigo para sa parehong article of impeachment si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang umano'y bagman ni VP Sara, hindi pa matiyak ng prosecution kung ihaharap pa ito sa impeachment court. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro, nakadepende ito sa magiging testimonya ng mga mauunang witness. Pero para sa isa sa abogado ng pangalawang pangulo, magiging mahalaga ang pagtestigo ni Madriaga sa paglabas ng katotohanan. Matagal ko nang sinasabi na si Ramil Madriaga ang magiging star witness for the defense kapag nag-testify siya for the prosecution. If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yan sa cross-examination ng defense team. Lalabas lahat ng kasinungalingan niya. And then, ganun kami ka-confident na we're telegraphing already what we have by filing this complaint affidavit. Kasalukuyang nakaharap si Madriaga sa 2 perjury complaints na inihain laban sa kanya ng kampo ni VP Duterte. Ayon kay Attorney Panelo, ibibigay nito sa defense team ang kanilang mga ebidensya laban kay Madriaga. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nako, mga kababayan, narinig nyo naman ang sabi. Kakatayin daw. Nako, burol na daw ito ng prosecution. No, kampo nila Luistro, burol daw ito ng mga kongresista na may hawak kay Ramil Madriaga. Kakatayin daw ito sa cross-examination ng depensa ni Sara. Patay tayo dito. Nako, mga kababayan, andito na naman tayo sa mga kakatayin, burol, ang tawag dito, mangangatal sa cross-examination. Diyos ko, dito na naman tayo mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, maniwala na sana ako eh.
Kaso lang yung tatay nyo nga nagpapirma para pauwiin, hindi nga umabot sang milyon eh. Pangalawa, bit-bit ni Sara, 10 senador noong 2025 election. 2 lang nakarga. Pangatlo, kung hindi kayo didikit sa INC mag-rally, hindi kayo dadami. Di ba mga kababayan? Tama ba ako o mali? Paki-comment. Gusto kong maniwala. Kaso ang problema mga kababayan, paano ka maniwala kung nagpapirma ang tatay nila para umuwi? Meron silang 32 million followers pero hindi umabot sang milyon ang pirma. Pangalawa, sabi ni Sara, next week, makakauwi na. Ang matagal na nating hinihintay ang kanyang pag-uwi na bring him home. Tapos kalaunan sinabi, wala akong sinabing ganun. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, minsan natatawa ako, minsan, ay ewan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, isa lang talaga ang aking masasabi. Patunayan nyo muna. Patunayan nyo muna bago ninyo sabihin katayin or kakatayin si Madriaga. Kasi bakit? Ang dami nyong kwento eh. Ang dami nyong dada. Tapos kapag kahinanapan kayo, wala naman kayong may pakita. Diyos ko naman. May sabi pa nga, pinagbantaan, kaya nagbanta. Sino yung nagbanta? Na? Saan yun makikita? Ay nako, mga kababayan. Kaya yan, sa totoo lang, mahirap po talaga. Oo, ito pa, mga kababayan, ano pa ang sabi? Ito, kakatayin daw sa cross-examination. O, ito pa, malakas ang reklamo daw. O, na perjury. Malakas daw ang reklamo. Kung ebidensya ang pag-uusapan, kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang 2 nakahaing perjury complaints laban kay Ramil Madriaga. Pero batid ng abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paulo Panelo sa mga posibleng kahinatnan ng mga reklamo dahil ang Taguig City Prosecutor's Office ay nasa ilalim ng Department of Justice. Alam naman natin na of course, kontrolado sila ng Malacanang, the Secretary of Justice is of course sa cabinet. Alam nyo, sa totoo lang, ganyan naman talagang sasabihin. Kapag karamdam nyo na mahina talaga kayo at talagang alam talaga ninyo na tad kayo ng ebidensya, sasabihin agad, talo na tayo kasi under ng Malacanang ang Department of Justice or DOJ. Talo tayo kasi under ng Malacanang si Buying. Talo tayo dahil hawak nila ang kapangyarihan ngayon kasi presidente si Marcos. Hindi naman. At totoo lang, hindi na ano sa amin yan. Ganyan ang sagutan ng mga talunan. Alam nyo sa totoo lang, kung talagang walang tinatago si Sara, at kung alam ninyo sa sarili ninyo na talagang si Sara ay inosente, hindi ganyan ang sagot ninyo. Dapat kampante kayo na kahit hawak ng Malacanang ang DOJ, mananalo si Sara. Ganun dapat. Hindi yung i-manipulate nyo ang taong sumuporta sa inyo na ginigipit si Sara. Kasi yan ang lagi nilang sinasabi. Kapag karamdam nila na si Sara ay talagang talo, ang sabihin agad, political persecution. Ginigipit, pinapahirapan, pinaghigantihan. Ganyan eh. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kung alam niyo sa sarili ninyo na talagang panalo kayo, katulad lang yan kay Marcoleta. Sabi nila si Marcoleta daw walang masamang ginawa, wala daw nilabag sa batas. Kung walang masamang ginawa, walang nilabag sa batas, ba't nakulong? Si Jinggoy Estrada, kung walang ninakaw, walang ginawang katiwalian, bakit nakulong? Simple. Simple lang. Alam niyo sa totoo lang take note. Si Marcoleta abogado, si Sara abogado. Kung alam niya sa sarili na wala siyang ginawang mali or katiwalian, hindi niya kailangan ng 16 na abogado eh. Hindi niya kailangan ng 20 ka abogado eh. Bakit? Sa totoo lang, siya palang kaya na niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero bakit hindi? Kasi alam niya sa sarili niya na may ginawa siyang kakaiba. Magician siya. Yun talaga. Yun ang totoo. Bakit mga kababayan? Huwag na nga tayong maging tanga dito. Huwag na nga tayong magtatanga-tangahan dito.
Bakit? Ganito yan ha. Ganito yan, mga kababayan. Una, sino bang maniniwala na may pangalang Mary Grace Piatos? 'Di ba? Sino bang maniniwala na may Ricardo Nagaraya at Uwishi? Sino bang maniniwala na ang pangalan mo Dudong Bungal? 'Di ba? Kaya ako nasabing si Sarah Magician, kasi bakit? Kung ikaw, anak mo, si Dudong, apelyido Bungal, makakatapos ng elementary? Makakagraduate ng high school? Putragis na yan. Nakaraang araw lang, pinagbabaril nga yung kaklase doon sa Zamboanga. Kaganda-gandang tao, kagwapo, kaganda-ganda ng apelyido. Nasa Ateneo pa nag-aral. Pinatay nga yung mga classmate dahil saan? Dahil bully, dahil nilalait, dahil pinagtawanan. Kasi yung bata, hindi naman yun mamamaril kung walang ginawa sa kanya. Ngayon, lalo na siguro kung ang pangalan nun, Dudong Bungal. Putang ina, sa pangalan lang, Dudong Bungal. Bully, abutin mo araw-araw. Kung ako, pangalan ko Dodong, apelyido ko Bungal, hindi lang M16 ang dalhin ko. Hindi lang rifle ang dalhin ko. Machine gun, shotgun ang bibit-bitin ko araw-araw. Subukan yung bulihin ako sa pangalan kong Dodong. Apelyido ko Bungal. Tapot kas bongbong. Yun nga estudyante sa Buanga, namaril. Hindi naman ako niniwalang namaril yun na walang dahilan. Namaril yun dahil may something sa kaklase niya, may something sa paaralan niya. Yun pa kayo, pangalan, Dodong Bungal, Dodong Barok, Jugs di Luga, Jugs di Asim. Putang ina, Sarah, grabe ka, ka-magician, day. Diba? Tapos sasabihin ngayon, hawak kasi ni Marcos ang DOJ, kaya alam namin, natalo na kami. Putang ina nyo, sino pinagluluko ninyo? Kahit pahawak ni Poncio Pilato yan, kahit hawak pa ni Zeus o ni Jehovah yung DOJ, kung talagang alam ni Sarah sa sarili niya na wala siyang kasalanan, inosente siya, hindi siya guilty, at mananalo siya, kahit siya lang mag-abogado sarili niya, mananalo siya. Diba? Ganon yun, Sir Adonis Miguena. Diba? Ganon yun. Kahit pa ipahawak nyo kay Jesucristo, kay Mama Mary, kay kung sino pa yung Poseidon, ipahawak mo pa yan dyan kay Digong, kay Kibuloy, anak ng Diyos, yung DOJ na yan. Kung si Sarah ay may ginawang katiwalian, talagang matatalo siya. Putang ina, abogado, napakadaming abogado, 16. Tapos ang alibay nyo, hawak ng Malacanang ang DOJ. Putang ina, walang ganun, uy. Walang ganun, Mars. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Kung ebidensya ang pag-uusapan, kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang dalawang nakahaing perjury complaints laban kay Ramil Madriaga. Pero batid ng abogado ng Vice Presidente na si Attorney Paulo Panelo sa mga posibleng kahinatnan ng mga reklamo dahil ang Taguig City Prosecutor's Office ay nasa ilalim ng Department of Justice. Alam naman natin na of course, kontrolado sila ng Malacanang. The Secretary of Justice is of course a cabinet member of PBBM na kalaban sa politika ng ating Vice President. Sa kabila nito, pinili umano ni VP Sara na ituloy ang paghahain ng reklamo sa piskalya. Kaya naman ginawa nila ang lahat ng paraan para maging airtight o walang butas ang kanilang mga complaint sa puntong hindi ito basta-basta madidismiss. Kaya umabot ng ganito, 750 pages itong second complaint, yung first complaint 300 pages, para walang butas, para mahirapan sila kahit gusto nilang i-dismiss. Dahil sa politika, may hirapan sila. Kung i-dismiss man nila, magmumukhang sinadya nila para lang siraan itong si VP Sara. Alam nyo, kahit pa 1,000,000 pages yan, kahit pa 1,000,000 pages yan, kahit pa sabihin natin 1,000,000,000 pages yan, yung i-final ninyo kay Madriaga, kung
ang ifinail ninyo ay nagmula sa statement niya or sa testimonya niya at yung testimonya niya ay inimbestigahan at nagtugma lahat. Walang saysay yung 1,000 pages na yan. Una, kung sinabi ni Ramil Madriaga, naghatid ako doon sa parking lot ng ombudsman, kung may CCTV yon at nagtugma nga, naghatid nga siya. Naghatid ako doon sa bar sa Quezon City, kung nagtugma yun na may CCTV, nakita naghatid siya doon, may saysay pa ba yung 700 pages mo? Yung sinabi ni Madriaga, naghatid ako ng pera doon sa San Pablo, Laguna. Kung nagtugma yon at may CCTV, walang saysay yung 700 pages na yan. Sinabi ko sa inyo mga kababayan, evidence is the proof and the proof is evidence. Yeah? Hindi naman yan kahit 1 trilyong pages yung ipasa mo dyan na nagsinungaling si Madriaga kung doon pa lang sa cellphone ni Madriaga ay nagtugma lahat ang usapan, utos, petsa, araw, buwan, taon. Walang saysay yung 700 pages mo. Di ba? Walang saysay yung 700 pages na yan. Wonderband at kay Mamilagros. Yeah? Walang saysay yan. Diyos ko. Alam ninyo, sa totoo lang, hindi ako abogado, pero kapag sa kasuhan, simple lang eh. May witness, may akusado, may inakusahan. Yeah? Witness, akusado, inakusahan. Si inakusahan, siya si akusado. Siyempre, paano mo matatawag na akusado at inukusahan kung walang witness? Kung nagtugma ang sinabi ni witness doon kay inakusahan, magiging akusado siya. Ngayon, kung hindi magtugma si witness doon kay inakusahan, hindi siya magiging akusado. Ang tawag doon, acquitted siya. Hindi siya convicted. Ganun lang kasimple eh. Malalaman naman natin yan sa 700 pages na yan. Kung si Ramil ay matalo. Ngayon, kung si Ramil ay nanalo, sasabihin nyo agad, ginigipit, dinidismiss. Mga kababayan, nasanay kasi kay gawain ni Digong yan. Gawain ni Digong yan. Bakit? Yung kaibigan ko nga si Nino Barsaga, tad-tad ng kaso yun eh. Nagulat kami, nawala yung kaso lahat. Bakit? Inasikaso ni Bongo. Nilinis ni Bongo. Binura lahat ng kaso. Di ang linis ngayon ng kaibigan kong si Nino. Diba? Gawain ni Digong yan. Kapag meron siyang kaalyado na nagigipit, burahin mo lahat yung kaso na yan. Tanggalin mo lahat yan. Kalyado eh. Ngayon, sasabihin ninyo, paano ka nakakasiguro, Ken? Saan mo galing yan? Maglabas ka nga ng ebidensya mo na si Bongo ang naglinis, na binura ang kaso ni Nino Barsaga, ganyan-ganyan. Gawain ni Digong yan, mga kababayan. Kaya kung pakitaan ko kayo ng video dito, magulat, kahit magulantang kayo. Yung mga binibintang ninyo na hawak ni BBM ang ombudsman, hawak ni BBM ang batas, kaya talo na si Sara, kaya i-dismiss yan. Ito, pakinggan nyo si Nino Barsaga. Kung sinasabi ng mga Duterte na namimik dito ng maleta ang administrasyon na to, pukin ang inang nag-ako sa mga Duterte, di namimik si Duterte. Kasi kami nga, vlogger lang ni Duterte. Ilan ang natanggap kong kwarta kay Digong? Pati kay Senator Bongo. Ang sabi ko nga, demanda ako ni Muging Espino may mga conversation kami. Kami pagkaraniwang vlogger ni Duterte nakatanggap ng pera kay Duterte. Kayo pa kaya ng mga nakadikit ni Duterte mga politiko hindi nabigyan? Katarantaduhan. Ilang beses ako kinukontak ni Bongo noon. Ultimo yung kaso ko. Si Bongo rin ang nakayos. Siya rin ang ng abogado ko. Totoo yun. Sino yung nag-bail sa akin? Sino rin? Kaya huwag tayong mag-ungguyan. Mga pukin ng kinagin ko. Masakit nang sabihin. Kung sinasabi ng mga Duterte na namimik dito ng maleta ang administrasyon na to, pukin ang inang nag-ako sa mga Duterte. Di namimik si Duterte. Kasi kami nga, vlogger lang ni Duterte. Ilan ang natanggap kong kwarta kay Digong? Pati kay Senator Bongo. Ang sabi ko nga, demanda ako ni Muging Espino may mga conversation kami. Kami pagkaraniwang vlogger ni Duterte nakatanggap ng pera kay Duterte. Kayo pa kaya ng mga nakadikit ni Duterte mga politiko hindi nabigyan? Katarantaduhan. Ilang beses ako kinukontak ni Bongo noon. Ultimo yung kaso ko. Si Bongo rin ang nakayos. Siya rin ang ng abogado ko. Totoo yun.
Gawain ni Digong yan. Huwag niyong ibato sa administrasyon ni BBM. Ay, nako, Diyos ko. Kung kami ngang ordinaryong vlogger katanggap ng pera kay Digong, di ba? Hoy, Banatbay, umamin ka naman dyan. Ilang kondo ka na meron, ilang sasakyan ka na meron. Naka-bulletproof ka pa nga eh. Di ba, Banatbay? Bulgaran? Walang Bulgaran. Atin-atin lang yan. Pero nakatanggap tayo. Di ba? Kaya nga yung mga sinasabi ninyo, mga DDS, wag kayong magmalinis. Vlogger kami noon, hindi kong we know a lot. Don't ask, we know a lot. Alam nyo na, mga kababayan, kaya delikado si Madriaga. Talagang kakatayin talaga siya. Kakatayin siya ng depensa ni Sara sa cross-examination daw sa impeachment trial ni Sara. Ambot, paano nila nakatayin? Hindi nga nila masagot-sagot si Mirges Piatos kung nasaan. Tapos, yun pa kayang testimonya at mga akusisyon ni Madriaga ay kaya nilang katabila. Isa lang sabi ni Madriaga, wala pa kayong abogado ni Sara, nandun na ako. Ano sabi ni Digong? Kahit bigyan nyo ako. Ano sabi ni Digong? Kahit bigyan ninyo ako ng 20 years para linisin ko ang Pilipinas, maybe you look for another Marcos anywhere, somewhere, somehow. Hindi ko kaya. Putang ina mga DDS, bago si Digong nakulong, sinabi niya yan, pinuri niya si Marcos. Kahit bigyan niyo ako ng another 20 years, hindi ko kayang linisin ang Pilipinas. Maybe you will look for another Marcos someday, somewhere, somehow. Hindi ko talaga kaya. Modesto, hello po sa iyo dyan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ay, nako, ambot.